Hi! Welcome dito sa second channel ko. Ngayong araw na to is magre-react tayo sa Pinoy horror animation na ginawa ni Araw na Itim, Tagalog animated horror. Sa kanya yun, manonood tayo. Lalagay ko na lang sa description yung channel niya. So yun, tara, magre-react na tayo. Yung lugar, animated. Yan, andyan na kung sino yung mga nag-animate. So yan. Sir Neb, ako po si Bartolome. Isa po Ang cute ng pusa! Cute ng pusa. Na-distract ako. Sorry. ako sa masugid na taga-subaybay ng mga kwento sa channel mo. Kaya naisipan ko rin na ipadala yung naranasan ko noon sa isang parking lot. Ako yung naka-duty noon. Bale, parking lot yun ng company na pinagtatrabahuhan ko. Doon ako nakapwesto sa entrance. Kita yung labas at paminsan-minsan ay may mga tao rin na naglalakad sa harapan nun. Okay. Pero bihira yung mga tao na naglalakad doon. Kasi hindi naman talaga ito daanan. Gabi noon yung shift ko. Dahil meron kaming pang night shift. Hindi ako sanay night shift talaga eh, nakakatakot eh. Kaya panay ang hikap ko. Hindi ko alam kung ilang beses ko lang Hindi ba parang antok niya na lang to? Kaya parang may nakita siya, siguro. Ewan ko, oops, hindi ako hater. Nangungula lang. Tara ulit. Ilang ang iba't ibang sasakyan na dumaraan. Para lang malibang ako. Noong panahon na yon, hindi ko pa natutuklasan yung channel mo, Sir Neb. Kaya inip na inip ako. Wala akong mapaglibangan. Kaya naman kadalasan ay nakakaidlip ako nang hindi ko namamalayan. Maganda palang tulog nito eh. Hindi, tara ulit. Sorry. Hanggang isang gabi ay napamulat ako bigla. Laka. Nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Natakot ako. Akala ko multo dahil pagmulat ko ay wala akong nakita. Yun pala, nasa kabilang bahagi ko lang siya. Oh. Sir Ned, may nakita akong babae. Nasa tingin ko, nasa 30s pa lang. Sinasabi ko, gusto ka niyan. Gusto ka yan. Pinagalitan ko yung babae. Sabi ko, sa susunod, huwag niya akong gugulatin. Tama. Hindi naman daw niya ako ginulat. Ginising lang. Ginising lang? Hindi ako naniniwala. Gusto mo lang si kuya. May itatanong lang daw siya sa akin. Mataas pa rin yung tono ng boses ko nung tanungin ko siya kung ano bang itatanong niya. May hinahanap daw siyang lugar. Hinahanap? Alam ko. Nung sabihin naman niya yung lugar na tinatanong niya ay halos walang boses na lumabas sa bibig niya. Pabulong lang niyang sinabi. Kaya nainis na naman ako. Sabi ko, lakasan niyo yung boses niya. Dahil bingi ako. Nung sumagot siya ulit, gano'n na naman. Linuloko ka lang yan, kuya. Kung ako sa'yo, palayasin mo na yan, kuya. Ewan ko kung bakit bigla akong kinilabutan. Nung mapakinggan ko ulit yung boses ng babae, para bang ibang lengguwahe na yung sinasabi niya. Korean ba yan? Tapos paulit-ulit niya yung sinasabi. Nanayo talaga yung balahibo ko sa takot. Lalo na nung makita ko kung paano niya ako tignan. Matalim at may kahulugan. Napaatras yung mga paa ko. Kahit nakaharap ako sa babae at hindi maalis yung tingin ko sa kanya ay tinawag ko yung kasama kong guard na nakapwesto naman sa loob ng parking lot. Hindi kalayuan sa akin. May kasama ka pala eh. Okay lang yan. May kasama ka pala. Okay lang yan. Kung mag-isa mo, dun... Kung ako sa'yo, mag-isa mo, tatakbo na ako. Pero saan, di ba? Di ko alam. Manood na lang tayo ulit. Narinig ko yung mga yabag niya na papalapit. Nilingon ko siya at pagtingin ko ulit sa babaeng nasa harapan ko, wala na ito. Sinabi ko agad sa kasama ko yung tungkol sa babae. Para siyang nag-orasyon sa akin. Takang-taka yung kasama ko dahil kanina pa nga raw niya ako tinitignan. Parang may kinakausap daw ako. Pero wala naman siyang nakikita. Okay. Siguro ito na yung parang sinabi niya night shift eh. So baka napagod ka lang, kuya, and baka na-stress ka na rin. So parang yun na nga. Parang ganun na. Pero di natin alam. So yan. Huwag tayo ulit. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya ako lang daw mag-isa doon ng nakatayo. Tapos nagsasalita ako na parang may kausap talaga. Sinabi ko sa kanya na meron talaga. Yung babae na nagtatanong sa akin ng lugar. Pero nung tinanong ko kung anong lugar ang hinahanap niya ay kung ano-ano ang sinasabi ng pabulong. Takot na takot ako habang pinapaliwanag yun sa kasama ko. Tapos sabi ko na lang na nawala ngang bigla.
Hindi naman makapaniwala yung kasama kong guard. Nagpakurot pa ako sa kanya at nagpahampas para lang masiguro na hindi ako nananaginip. Alam naman daw niya na hindi ako nananaginip dahil kitang-kita niya na meron nga akong kinakausap. Sabi rin ng kasamahan ko, posible raw na multo yung nakausap kong babae kasi ilang taon na ang nakakaraan ay may pinatay daw na babae malapit sa lugar na yun. Sabi ginahasa raw at doon mismo pinatay. Malamang daw ay humihingi ng hustisya ang kaluluwa ng babaeng yon. Actually, madami na akong napanood na parang mga ganun na bagay. So, mga napanood ko lang naman. Parang mga animation lang din na iba. So, ewan ko. But Black, may manggugulat ba? Yun na lang muna ang ating ire-react. Parang medyo natatakot na din ako. Kasi, mag-isa ko ngayon sa bahay. Wala akong kasama ngayon. So, okay. So, kung gusto niyo pa ng gantong video, i-like nyo, mag-subscribe kayo, at abangan nyo ang mga susunod ko pang video. Pagbigyan nyo muna ako kasi first time ko sa mga gantong video. Nag-explore ako, okay? Since wala na din akong makontent masyado sa main channel ko. Pero may plano na naman ako. So, abang-abang na lang din. So, yeah. Maraming salamat sa pagnonood. Peace!